Isinugod sa ospital si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves dahil sa umano'y matinding pananakit ng tiyan. Pinabatid na lang ng BJMP sa korte ang pagpapa-ospital kay Teves dahil isa itong emergency situation na dapat agarang matugunan. Siniguro naman ang pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na hindi sila matatakasan ng dating kongresista. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, ano ang findings ng mga doktor sa kanya? Alex, sa ngayon ay hindi pa rin inilalabas ng kampo ni dating Congressman Arnolfo Teves yung naging diagnosis ng mga doktor na sumuri sa kanya. Pero sinasabi niyang nananatili pa rin ito sa ospital dahil kinakailangan niyang sumailalim sa isang operasyon. Hinihiling din nila na mailipat ito na ibang paggamutan. Isinugod sa ospital si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. matapos dumaing na matinding pananakit ng tiyan. Ayon kay Jail Superintendent J. Rex Bustinera, tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology, alas 7 ng gabi pagkagabi nagsimulang idaing ni Teves ang pananakit ng tiyan. Nagpakonsulta ito sa klinik at nabigyan naman siya ng gamot. Noon nga ho nalaman nga po na hindi tumalab yung unang intervention, yung gamot, madaling araw na masakit pa rin ho yung tiyan. And that's the time na may advice na yung attending physician niya na BJMP rin, nadalahin siya sa nearest government hospital. Ang protocol anya ng BJMP bago dalhin ang isang PDL sa ospital, dapat may court order o ito ay life-threatening situation. Early morning, nag-advise na ang doktor na emergency situation na ito at sa kanyang technical know-how bilang doktor. Sumunod naman ho yung mga at hindi po kailangan kasi emergency situation na ho ito. Mag-i-inform na lang ho ang jail natin sa court accordingly. Tiniyak naman ng BJMP ang mahigpit na pagbabantay kay Teves. Katunayan, humingi sila ng tulong sa pulisya. Bagamat hindi siya solo sa emergency ward, may mga nakabantay naman anya roon, lalo at si Teves ay idineklara na terorista ng Anti-Terrorism Council. Natagalan siya sa ospital dahil kinailangan pa umanong sumailalim sa mga pagsusuri. Matatanda ang mula detention facility ng National Bureau of Investigation sa New Bilibid Prison, si Teves ay inilipat sa Metro Manila District Jail Annex 2 sa Camp Bagong Diwa sa Taguig, salig na rin sa utos ng korte. Sa impormasyon mula sa abogado ni Teves, kailangan umano nitong sumailalim sa isang major operation. Batay na rin umano yan sa naging rekomendasyon ng government doctors na sumuri kay Teves. Sabi ng abogado ni Teves na ipaalam na nila sa mga korte na may kung saan merong nakapending na mga kaso si Teves na kinakailangan niyang ilipat ng mas malaking ospital dahil na rin sa kanyang kalagayang medikal. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, kung kinakailangan siyang sumailalim sa surgery, dalawa lang yan. Appendicitis o di kaya ay may problema sa gallbladder niya. Ako, example ko lang gallbladder, talagang operahan ka. So, never binanggit ito ng kanyang abogado kung ano talagang tunay na dahilan? Alex, yung abogado kasi niya kanina ay sabi niya, sinubukan niya magpaalam doon sa mga doktor ni Teves kung pwedeng ilabas yung medical bulletin. Kaya lang hindi siya pinayagan at limitado lang yung impormasyon na pinayagan na ma-share niya sa media. Pero kanina nung makausap natin yung tagapagsalita ng BJMP, may nabanggit niya na dalawang dahilan na tinitignan kaya dinala na sa ospital si dating Congressman Teves ay dahil sa acid reflux at gallstone. So kung dahil nga sa binabanggit ng abogado ni Teves na kailangan siyang operahan, mukhang ito nga ay dahil sa gallstone. Bagamat wala pa naman yan kumpirmasyon mula sa BJMP at maging sa kanyang panig. Ano nga bang hospital to? Government hospital ito, Mads? Yes, Alex. So, ayaw kasi nilang banggitin for security purposes na rin kung saang ospital siya, pero ito ay isang public hospital din. Pero kanina ang sinasabi ng abogado ni Teves na hinihiling daw nila na mailipat sa St. Luke's Medical Center sa BGC itong si Teves kung papayagan para agad siyang maisailalim sa isang operasyon. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan po sa NBI.